Isang mapagpalang hapon po sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-live stream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si John Francis R. Clavicilla, 28 years old, nakatira sa B2L1 Singkian Village, Barangay Culyat, Quezon City, ay ikakasal kay Joanna Marie V. Rico, 28 years old, nakatira sa Block 6, Lot 6, Doña Maria Subdivision, Burgos, Rodriguez Rizal, sa March 23, 2024, sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Abandon, JP Rizal Street, Santa Elena, Marikina City. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin para sa banal na bukasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taus-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, may talaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso, tungo sa dikhaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim nagsusumamo, dinggin ang aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya, at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin, at pagkilos sa pagyabong ng banal na bukasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Magsiupo po muna sumandali.
Mapagpalang hapon sa lahat. Ngayon po ay ka-6 na linggo sa karaniwang panahon at ang tema ng ating pagdiriwang ay walang itinatakwil sa tahanan ni Kristo. Higit pa sa ating lipunan ngayon, gayon na lang ang pagtatakwil sa mga kitongin noong panahon ni Jesus. Kaiba sa lahat ng tao ng panahong iyon, si Jesus ay nalalapitan ng mga kitongin. Pinagaling niya ang marami sa kanila at pinasiglan niyang muli ang kanilang katawan at kaluluwa. Maraming uri ng ketong sa ating lipunan. Ketong na pisikal, mga kapansanan, pagkagumon sa ipinagbabawal na gamot, labis na kahirapan at kamangmangan, at meron ding mga kitonging bunga ng mga palsong balita at bintang sa social media. Bilang mga disipulo ng Panginoon, tayo'y inaasahang magpakita sa maraming itinakwil sa ating kapaligiran ng parehong malasakit at praktikal na pagmamahal na ipinakita niya sa mga kitongin ng kanyang panahon. Ilapit nawa tayong lalo na ng pagdiriwang ng Eukaristiyang ito sa banal nating huwaran at ikintal nawa sa ating lahat ang masiglang pagkahabag sa lahat ng mga natakwil ng lipunan. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Ang Panginoong Jesus ay siyang bukod tanging makapagpapagaling sa atin sa kitong ng pagkakasala. Buong kababaang loob at pananalig nating hilingin sa Kanya, linisin niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Noong matandang panahon, ang ketong ay tinuturing na sakit na nakakahawa at sa gayoy isang panganib sa kalusugan ng pamayanang walang sapat na gamot na panlaban dito. Kaya nga mahigpit ang babala sa sipi para ngayon. Pagbasa mula sa aklat ng Levitico. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ni numan ay magbago ng kulay, mamamaga o kaya'y magkakaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niya sa saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ng kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong, pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang tao sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan na siya ay di nagkasala at hindi nalinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at sila'y inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyan ko ang lahat ng ito sa iyong idai. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid
at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Narito ang isang maikli, ngunit masaklaw na buod ng kung ano ang dapat nating maging pakikitungo sa Diyos at sa kapwa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan, ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang kitonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din, nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ng hapon. Kung kayo po ay mayroong malubhang karamdaman o mayroong sakit
Ano po ang inyong dasal? Ha? Sana gumaling. Sana gumaling. Subalit kung titingnan po natin yung ibang translation, lalo na sa English, yung pagkakasabi po ay, if you wish, you can make me clean. If you wish, you can make me clean. Parang ang layo ng translation sa Tagalog. Dahil sa original ay hindi lamang para gumaling. You can check sa other version o sa original translation. Mga kapatid, sa pananampalataya, sa banal na kasulatan, ang sakit na ketong o yung leprosy ay hindi lamang po isang sakit na physical. Sa banal na kasulatan, kapag ang isang tao ay may sakit nito, ito'y paglalarawan ng epekto ng kasalanan sa kaluluwa ng tao. Kaya ko po pinapacheck yung original translation po sa inyo. Dahil hindi lang siya ordinaryong sakit. Hindi lang siya tumutukoy doon sa physical na sakit. Ang pagkakaroon ng sakit na ketong ay nakakabit sa pagiging makasalanan. Sapagkat katulad ng sakit na ito, ang kasalanan ay mayroon ding tatlong malalim na epekto sa buhay ng tao. Kaya yung unang tanong ko po sa inyo, kayo po ba'y nakakita na ng taong ketongin? Sino pong nakakita na? Siguro yung mga doktor. No? Yung mga may karanasan sa medisina. Kung kayo po ay hindi pa nakakakita, nais kong gamitin nyo ang inyong imahinasyon sa 3 punto na akong ibabahagi. Yung epekto ng sakit na ketong ay pagkasira, distraction. Na kung saan yung kanilang balat ay naaagnas. Sabi nga, buhay pa, pero parang patay ka na. Unti-unting naaagnas ang balat at ang ibang parte ng katawan. Maari yung tenga, yung ilong, yung bibig, o yung ibang parte ng ating katawan. At ganito po ang kasalanan, kung titingnan din po natin, unti-unti nitong sinisira hindi lamang ang ating katawan, kundi ang ating kaluluwa. Kinakain ng kasalanan ng ating kapayapaan, ng ating kalooban. Sinisira ng kasalanan ang ating mga ugnayan o relasyon at ang kakayahan po nating magmahal at gumawa ng mabuti. At sa pagiging makasalanan, tayo po ay parang isang katawan na walang kaluluwa. Kaya nga, minsan makaririnig ka sa mga tao, sinasabi nila, karimarimarim naman ang may gawa nito, parang walang kaluluwa. Subalit, kung titingnan po natin parang, dahil sa kasalanan, buhay, subalit hindi tunay at totoo na nabubuhay. Dahil lahat ng kasalanan ay mapanira. Mayroon po ba kayong alam na kasalanang hindi mapanira? Ibig sabihin ng mapanira, winawasak, walang buo. Mayroon po ba kayong alam? Dahil sa kasalanan ay buo. Ha?
Wala. Pero sabi nung isang parishioner kaninang umaga sa misa ko, abay, mayroon, Father. Buo yung inggit, buo yung galit, sabi niya. Pero sa totoo, wala naman talagang mapanira, kasalanan na bumubuo kung hindi sinisira po nito. Ito po ay katulad, maihahalin tulad natin doon sa ketong na unti-unti kinakain ng katawan. Yun po yung una. Yung ketong ay unti-unting pagkasira. Yung kasalanan, ang dulot nito ay pagkasira. Ikalawa, yung ketong, kung ikaw ay may sakit nito, kung nakinig tayo sa unang pagbasa, kailangan mong ihiwalay ang iyong sarili. Kailangan mong magtakip ng mukha. Sino ba namang gustong tumingin sa inyo na tingnan yung kapwa-tao na naaagnas? No? Kulang-kulang na yung tenga, yung ilong, yung kamay. Kaya nga sila itinataboy sa isang pamayanan. At ganito rin po yung kasalanan. Dahil sa kasalanan, tayo ay namumuhay na hiwalay sa Diyos at mula sa Diyos at sa tao. Parang ang kasalanan ay para tayong nagtatayo ng pader. Ng pader ng pagmamataas, pader ng pagkamakasarili. Inihihiwalay po natin yung ating sarili mula sa Diyos at sa ating kapwa. Yun po yung ikalawang epekto ng ketong at sa kasalanan. Yung ikatlo, yung malalim na pagkalungkot. Dahil nga ikaw ay sira, nasisira na yung katawan mo, naaagnas, buhay ka pa, bukod doon, ikaw ay nahihiwalay sa community, anong resulta? Yung ikatlo, yung malalim na pagkalungkot. Yung malalim na pagkalungkot. Ang kasalanan ay lagi pong may katumbas na malalim na kalungkutan. At ang kalungkutan ito ang nagsasabi sa atin na wala ka ng pag-asa. Wala ka ng layon sa buhay. Wala ka ng purpose. Wala ng kahulugan yung buhay. Wala nang nagmamahal sa'yo. Hindi ka na kaibig-ibig dahil buhay ka pa, naaagnas ka na. Subalit kung titingnan natin yung experience ng kalungkutan, hindi po yun yung katapusan. Kung dumating tayo dun sa punto na sinisira tayo ng kasalanan, nahihiwalay tayo, nakakaranas tayo ng kalungkutan, parang sinasabi sa atin, yung kasalanan magdadala sa atin sa dead end. Pag kayo nagmamaneho, pag dead end, ano yung ginagawa ninyo? Pag wala na kayong madadaanan, ano yung gagawin? No, aatras kayo, babalik. At kung titingnan po natin, sa pagbabalik na ito, dito tayo nais ibangon ng Diyos. At sa pagkakataong ito, dito tayo pagagalingin ng Diyos. At ang malalim na kalungkutan ito, ito ang magbabalik sa atin sa Diyos. At dito sa kalungkutan ito, nawa, lubos nating maunawaan ang malalim na pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig na walang pinipili. Kaya nga, ang paghipon ni Jesus sa taong kitongin ay hindi lamang kagalingan ang kanyang ibinigay, kundi ipinagkaloob din niya ang kanyang pagmamahal. Minahal ni Jesus ang taong kitongin, ang kitonging pinagdidirian, ang kitonging sumisigaw sa unang pagbasa na ako'y marumi. Subalit, hinipon ni Jesus, siya'y minahal ni Jesus. Parang sinasabi sa atin, masira ka man, anuman yung estado mo sa buhay, masira ka man, ihiwalay ka man ng pagkakataon at mga pangyayari sa buhay,
Dumanas ka man ng malalim na kalungkutan, hindi ka iiwan ng Panginoon. Mamahalin ka niya sa kabila ng lahat. At yan din po yung mensahe ng ating pagdiriwang ngayong linggo sa kapiyastahan ng mahal na Birhen sa Lourdes. Unang mensahe, yung kagalingan. Yung kagalingan para sa ating lahat. Paulit-ulit kong sinasabi, pinagdidiinan ng pansin yung kasalanan. Subalit yung tanong, sino po yung mga makasalanan? Tayo po yun. Huwag po nating antayin na masira tayo ng kasalanan. Huwag po nating antayin na ihiwalay tayo ng kasalanan. Huwag po nating sagarin na maranasan natin yung malalim na kalungkutan sa ating buhay dahil sa kasalanan. Sa halip ngayon pa lang, pagsumikapan natin na maramdaman yung kaloob na biyaya ng kagalingan ng Diyos na inaalok sa ating lahat. Hindi lamang kagalingan, kung hindi yung kalinisan. Kailangan ng isang taong may sakit upang gumaling yung kalinisan, upang siya'y magkaroon ng kagalingan. Sabi ko nga kanina sa kagabi sa aking misa, marami na rin akong binigyan ng sakramento ng anointing of the sick. Hindi nila sinasabi sa akin, Father, ipagdasal mo na gumaling ako. Sa halip ang kanilang hinihingi, Father, ipagdasal mo ako na mapatawad ako ng Diyos sa aking mga kasalanan. Kalinisan. Maraming pumupunta doon sa Lourdes. Kumukuha ng tubig, ipinapaligo. Subalit, yung iba, gumagaling. Yung iba'y hindi. Bakit? Sapagkat yung totoong kagalingan ay hindi lamang yung pisikal. Higit sa lahat, yung hinihingi sa atin, yung kalinisan din ng kalooban. Doon natin matatanggap yung totoong kagalingan. Katulad ng mensahe ng mahal na Birhen, kagalingan, kalinisan, at si Kristo. Si Kristo ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang nagpapagaling sa lahat ng may karamdaman. Si Kristo ang kasagutan sa puso't kaluluwang uhaw na uhaw sa pagmamahal. Mga kapatid, sa pananampalataya, sa ating pagdiriwang ngayong ika-6 na linggo sa ordinaryong panahon, sa pagdiriwang ng kapiyastahan ng mahal na Birhen ng Lourdes, ipinapaalala sa atin, nawa ang ating pamayanan ay walang itinatakwil. Ang tahanan ni Kristo ay walang itinatakwil. Anuman ang iyong estado sa buhay, lahat ay may puwang sa puso ng Diyos. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Pinasisigla ng walang pasubaling pagtugon ni Jesus sa pakiusap ng isang kitongin. Buong pananalig nating idulog sa Kanya ang ating mga kahilingan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang pamayanan ng mga sumasampalataya sa gabay ng halimbawa ng kanilang namumuno ay kumalinga sa mga may sakit na tulad ng ipinakita ni Jesus sa mga ketongin ng kanyang panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng sumasampalataya ay masiglang magpagaling sa kanilang karamdamang espiritual kung paanong pinanabikan nilang gumaling sa kanilang mga sakit na pisikal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng nasa paglilingkod, pangkalusugan ay tumupad sa kanilang tungkulin, di lamang ng buong husay, kundi ng buong ring pakikiisa sa kanilang mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng kalahok na sa espiritual na pagpapagaling ay makatupad sa kanilang tungkulin ng buong ingat at habag na tulad ng kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat tayo ay laging magbigay luwalhati sa Diyos sa lahat ng ating isipin, sabihin o gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Hesus, banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming matatag upang kami man ay maging mga kasangkapan ng iyong nakapagpapagaling na pagmamahal. Ikaw na nabubuhay at nakapagliligtas magpakailanman. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang taginit at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na
na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na
Ito ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nagpapagaling sa lahat ng may sakit at nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalaala. Una, mayroon po tayong second collection para po sa pagpapagawa ng Kristong Hari
Parish Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. Ikalawa, sa February 14, Ash Wednesday, ang simula ng Kwaresma. Ang schedule po ng ating misa ay sa ganap na 6:00 ng umaga at 6:00 ng gabi. Sa mga nais magpabisita at magpalagay ng abo sa kani-kanilang bahay dahil sa kanilang espesyal na pangangailangan, mangyari lang pong magpatala sa inyong mga BEC coordinator o ipagbigay alam sa parish office. Ikatlo, sa February 16, Biyernes, magsisimula na po ang Way of the Cross sa ating parokya na gaganapin tuwing 4:30 ng hapon sa lahat ng Biyernes ng Kwaresma. Magkakaroon din po ng Way of the Cross sa iba't ibang area sa ating parokya. Mangyari lang pong makipag-ugnayan sa inyong BEC Area Coordinator para sa detalye. Ika-4, ongoing pa rin po ang National ID Registration. Narito po sila sa lahat ng araw ng linggo, 8 a.m. hanggang 3 p.m. ngayong buwan ng Pebrero. Para sa mga katanungan, mangyari lang pong magsadya sa kanilang desk sa Formation Center. Ika-5, sa March 16, 2024, ay gagawin po natin ang Bisita Iglesia na iikot sa mga piling simbahan sa Antipolo, Tanay at Pakil. Para sa nais pong sumama, maaari po kayong magpalista sa registration desk sa labas ng simbahan. Mayroon po tayong 90 slots available po sa ngayon. Ang joining fee po ay 600 pesos per person on a first pay, first serve basis. Meron din pong souvenir t-shirt na magiging available po. Ang price po ng t-shirt ay 250 pesos for sizes extra small to 2 extra large. Para sa 3 extra large at mas malaki ay 300 pesos. Separate po ito sa joining fee. Panghuli, magkakaroon po tayo ng anointing of the sick pagkatapos ng final blessing. Para po sa mga nais makatanggap nito, mangyari lamang po na pumila sa harap ng altar. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Naali ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sige po. Wala pang uuwi. Ayaw niyo magsiuwi. Sige. Panalangin para sa mga may sakit. O mapagkalingang Berhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa maraming mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho. Kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na mga may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal naming sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyo. Sa iyong anak na nabubuhay at naghahari, magpakailanman. Amen. Mahal na Berhen ng Lourdes, Panalangin mo kami. Maria, tagapag-aliw ng nagdadalamhati, Panalangin mo kami. Maria, kalusugan ng mga may sakit. Ipanalangin mo kami. Maaari lamang pong pumila ng dalawa sa gitna para sa pagpapahid ng banal na langis.